Mahal Maria, ang ating pinagdiriwang ngayong araw, 15 ng buwan ng Agosto. Ang pag-aakyat sa Kanya, maluwalhating pag-aakyat sa Kanya, si Maria ay hindi na nakaranas ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay hindi na naagnas. Siya ay iniakyat katawan at kaluluwa. Father, nasa Biblia ba yan inyong sinasabing pag-akyat kay Maria sa langit? Wala po. Wala tayong mababasa. Pero sinasabi nga ni Apostol San Juan sa kanyang huling bahagi ng Ebanghelyo, kung ang lahat ng ginawa at nangyari ay isusulat, hindi magkakasya ang lahat ng aklat sa mundo. So marami talaga kaya. Kung pumunta kayo sa Holy Land, marami kayong bagay na matututunan na hindi mababasa sa Biblia. Ito'y salin sa iba't ibang lahi mula pa sa panahon ng ating Panginoon. Ang totoo, ang banal na kasulatan ay nabuo sa pamamagitan ng sa pagsasalin sa mga iba't ibang lahi. Noong una, in the New Testament, Bagong Tipan, ang unang nailathala na aklat ang Ebanghelyo ni San Marcos, 64 AD. 64 AD. Okay? So, from 33 to 64, ilan yun? 31 years after the death of Jesus. Saka pa naisulat ni San Marcos ang kanyang Ebanghelyo. Ibig sabihin, before that, by oral, yung kerigma, ipinapahayag sa mga tao at kanilang nakita. Well, unang mga apostol, mga alagad mga apostol, then susunod na saling lahi. So, ang tungkol sa pag-akyat ng ating mahal na ina ay isang kwentong hindi na isusulat sa banal na kasulatan. Ngunit ito'y paulit-ulit na ibinabahagi until finally ang simbahan ipinagdiwang itong mahalagang kaganapan ng pag-aakyat sa langit kay Maria. Well, ako naimbita minsan na samahan ang yung kaibigan ko, namatay yung kanyang biyanan, palibasa mahal niya yung kanyang biyanan, bira yung ganyan, manunggang at saka biyanan, no? Sabi niya, Father, pagkatapos ng misa, kung wala ka nang pupuntahan, pwede kang sumama sa cemetery, basbasan mo rin yung final commendation doon sa cemetery. Sabi ko, sige. Pero alam mo, tagulan mo, Agosto yata, basa yung lupa habang kinuhukay yung paglilibigan. Walang tigil yung bukan ng tubig, no? Kahit nililimas yun, mayroon pa rin dumadaloy ng tubig. Sabi ng manugang, kawawa si mama, maya-maya, pag nailibig na siya, mag-swimming talaga siya. No? Kita mo, naawa tayo sa magiging kalagayan kahit ng taong namatay na. Okay? Pero isa pa, pag ang isang anak nangingibang bansa at maayos na ang kalagayan noon sa Amerika, for example, anong gagawin? Ipipetition si mama at saka si papa. Ang gusto natin, nakapiling na natin si papa at saka si mama. Si Jesus ay walang pagkakaiba sa atin. No? Emotionally, at
siya sa babaeng na silang sa kanya. Gusto rin ng Panginoon, siya na nasa langit na makakapiling niya ang kanyang inang si Maria. Ayaw rin ng Panginoon na yung kanyang nanay na nagdala sa kanyang sinampunan, naging tabernakulo ang tiyan nito, at doon siya kumuha ng laman, ang katawan ay mabubulong. Okay? Eh tayo, kung tayo lang magpapasya, ayaw nating mamatay yung ating mga mabubulong. Sobrang pagkadalamati. Okay? Pero theologically, di ba, pinagdiriwang natin yung Immaculate Conception. Ano ang pinagdiriwang natin sa Immaculate Conception? Yung paglili sa kanya na wala ng kasalanan. Free of original sin. Sin corrupts not only the body but also the spirit. No? Because Mary was not corrupted by sin. So, siya rin ay hindi makukurap ng kamatayan. So, nakita natin kaugnayan sin and death. Because of sin, we die. And Mary was conceived without sin, and so, para sa Panginoon, that body should not be corrupted by death, should not be destroyed by death. Okay? Theological. Now, si Mama Mary, kung ating titignan ngayon ang ating pagdiriwang, two words na maasasabi natin. Una, yung pag-akyat niya sa langit is her destiny. Talagang nakatadhana na siya makarating sa langit. Nakatadhana na. Itinadhana na siya ng Diyos. Kaya nga, no, sa kanya binigay yung pribilehyo ito na ipanganak na walang bahay ng kasalanan. Okay? Binigay sa kanya pribilehyo maging ina ni Jesucristo, ina ng Diyos. January 1. Siya ay inihakyat sa langit. Kaya nga, sabi ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Okay? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kung ating titignan yung mga pangyayari, talagang nakatadhana na siya sa langit. Pero, hindi lang tadhana. Kahit itinadhana na siya sa langit, na sikap pa rin ang mahal na biring pa rin na siya ay makarating sa langit. So, una, destiny. Pangalawang choice, tadhana at saka pagpapasya. Siya rin ay nagpasya makarating sa langit. Kaya simula ng kanyang pagkabata, sinikap na hindi magkasala. Sinikap na hindi magkasala. Nung magbalita sa kanya ang anghel, ano ang kanyang sinagot? Ako'y alipin ng mangyari lahat ayon sa wika. Susunod, Diyos yun, paglilingkuran ko ang ating Diyos. Hindi maaaring hindi ako sumunod. Okay? So, sinikap niya makarating sa langit. Tayo, sasabihin na lang natin, mapalad siya, tayo hindi. Dahil tayo, hindi tayo iniligtas sa kasalanan. Kaya nga, no, ang kamatayan ay may kapangyarihan sa atin. From dust and unto dust shall return. Mamamatay tayo, mabubulok ang ating katawan. Mabubulok. Pero, nung tayo sinilang na may kasalanan man, muli tayong isinilang para maalis itong kasalanan niya. Kailan yun? Sabi na, no?
isinilang ulit tayo para katulad ni Maria. No? Bagamat pansamantala may kapangyarihan ang kamatayan, sa pagsilang natin sa Kanya, isisilang tayo sa langit. Nung tayo ay binigyan, nabuksan ang langit sa atin. Nabuksan ang langit sa atin. Kaya na, masasabi natin, kung tadhana kay Maria ang mapunta sa langit, tadhana rin, itinadhana rin ng Diyos na tayo ay makarating sa langit. Sino sa atin dito ang hindi gusto makarating ng langit? Taas ang kamay. Wala. Tayong lahat ay gusto makarating sa langit. Sino ang gusto mauna? Wala. Kasi para tayo makarating sa langit, kinakailangan muna tayo mamatay. Hanggang parang isang binhi na kinakailangan mahulog sa lupa, mamatay, sa lamang ito sisilong. Ganyan sinabi ng Panginoon. No? Maliban sa pagtadhana sa atin ng Diyos na makarating sa langit, katulad din ni Maria, kinakailangan magpasya tayo. Saan ba tayo pupunta? Sa langit o sa ibang itinerary? Mayroon, hindi lahat gusto ng langit. Narinig natin yung nando na sa dahig. Sabi niya, gusto ko sa impyerno para masampan ko si Satanas. Kasi sa langit, sabi niya, boring daw. Boring. Maganda doon, may sampalan, may chismisan. Pero karaniwan sa tao, gusto makarating ng langit. Kaya ba, kung ang langit ay kinakailangan ng pagpapasya ng tao, sabi ng exhortation sa atin ng banal na kasulatan ng Panginoon, ilagay na sa isip natin, sa puso natin, ang ating hantungan. Put in your minds and in your hearts the things of heaven. Okay? So, mga minamahal ko, habang tayo nabubuhay, habang tayo naglalakbay, pagsikapan natin na ang daan na ating tatahakin, ang daan na maghahatid sa atin sa langit. Tulungan naman tayo ng kanyang panalangin, gabayan tayo papuntang langit ng mahal na ina iniakyat sa langit. Tumayo po natin. Sumasapat.